Bakit naman PNP chief? Eh kasi naging chief na nung siya nang naging PNP, head ng PNP. Chief as in chief. Chipipay. Bakit kanyo? Eh mantakin mo ha, tradisyon na ho yan sa, yan oy, merong honor code, unwritten honor code sa PNP na ang namumuno ho dyan ay isang PM mayor. Yan ho ay tradisyon na mula pa nung kopong-kopong po yan. Walang bumali niyan except si Marcos. Gago! Hindi naman po natin sinasabing chipipay po ang PNPA ha. Nagkataon lang talagang etong si Torre ay napaka chipipay na pulis. Oo! Unya, patutunayan ko sa inyo kung bakit napaka-chipipay nitong tao na to. Kaya bagay na bagay sa kanya yung PNP chip. O kaya, chief of police. Bakit chief of police? Diba sa Tagalog ng chief of police, chief na police. Papakita natin dito mga kababayan para maintindahan nyo lang. Kasi baka sabihin nyo naman, napakabayas mo naman Banat Bay. Hindi. Hindi lang naman po ako nagsabi niyan. Maging nga pong si Estrada, ay sabi niyan, ngayon lang tayo nagkaroon na PNP chief na bastos. Hindi, alam nyo mga kababayan, dapat po kasi professional. Professional dapat ang isang opisyal ng PNP. Hindi yung kumagsalita parang sanggano na nilagyan mo ng uniforme na hindi naman bagay yung uniforme. Hindi, yan totoo Alam mo, sabi nga nila, ito merong kwento-kwento, merong nga kasabihan mga kababayan, na kahit ang baboy ay damitan mo, baboy pa rin yan. Di ba? Halimbawa, yung iba pinipilit nilang ginagawang pet yung baboy. Yeah, kasi yung iba, aso, pusa, yung iba ginagawang pet yung baboy. Kahit anong pagdadamit mo dyan, baboy pa rin yan. Hindi magbabago yan. Ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Hindi ko sinasabing baboy si Torre Malayo ho sa itsura niya ang baboy. Kasi ang baboy maputi, mataba. Hindi po siya kabaligtaran lahat Pwede pa sigurong easy, Banat Bay. Baka mamaya, alam mo na, iba yan. Iba gumalaw yan si PNP chief. Ay, grabe. Anyway, may mga nagagalit, Ito, mga kababayan, may mga nagagalit kay Banat Bay, Alam nyo kung bakit? Sobra daw yung tawa ng tawa. Pati ito, pinakikialaman, Nakikinood na nga lang, pinapakialaman pati na itong lap track ko. Diba? Pinakikinggan po natin yung mga ganyan. Susubukan po natin kasi yung daliri ko minsan napapadalas ang pindot diba? Totoo naman Anyway, ito na. Pag-usapan natin itong si Nicolas Torre. Ito Pakinggi itong balitan to. Paramihan ng maarestong drug suspect. Yan po ang Grabe, paramihan. Ako po, yan kaya mangyayari? Yan kaya ano kaya mangyayari dyan? Kasi tandaan ninyo, di ba? Yan yung kinontra nila nun yung kota-kota system. Di ba? Pero si Torre ngayon, sinasabi niya, paramihan. Mas matindi to, mas malala. Kasi yung quota system, di ba, may quota, bibigyan ng quota. Although, hindi ho lahat nagsasabing meron nun, okay? Pero, meron lang ilan nagsabi, pero yung iba, wala naman nagsasabing may quota system. Siguro sila lang ang binigyan ng quota. Kaya sabihin ng quota system yung, para bagang may quota ka, kailangan makaabot ka ng ganitong klaseng numero
ng mahuhuli. Ito ay quota system daw nun sa war on drugs. Although isa lang ang narinig ko nagsabi niyan, pero meron na iba, dinideny naman yan. Okay? Pero maraming nagagalit dyan. Sabi, gagalit kami dyan kasi quota ko sa delicate siya, bla bla bla. Tapos dito, titingnan natin kung magre-react sila kasi dito, pinalitan lang yung pangalan, hindi nga quota system pero paramihan. Mas malala ito kasi yung quota system, ang kalaban mo lang, yung sarili mo, yung quota mo, di ba? Yun lang yun. Dito, ang kalaban mo, pati yung kapwa mo. Kapwa pulis mo. Paramihan kayo eh, di ba? Kung sino marami. Marami ako. Kayo, konti. Bahala kayo. Unahan ko kayo, patayin. hindi naman patayin. Unahan ko kayo, hulihin ang mga kapulisan. Mga kapulisan tuloy. Kasi meron din mga drug addict at saka pusher na pulis eh. Kaya tuloy kapulisan. Unang direktiba sa pulisya ng bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III sa kampanya Pero mamaya pag-usapan natin yung bibig nito, yung kabastusan nito. kontra droga ng Administrasyong Marcos. Nang matanong sa isyu ng paglabag sa karapatang pantao, ang sagot ni Torre, iba Ano? ang kanyang gagawin. Nakatutok si June Veneracion. Sa pagpasa ng liderato mula kay General Romel Francisco Marbil, papunta kay General Nicolas Torre III, nabuo ang bagong kabanata sa kasaysayan ng PNP. Ano ang yun? pag-upo ni Torre, ang kauna-unahang pagkakataon na isang graduate ng Philippine National Police Academy ang Naku po. mamumuno sa 231,000 ng mga pulis. Hindi tulad dati na puro mga taga-Philippine Military Academy. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at Eto, baka sabihin naman nung iba, ay bakit? Hindi naman yan, tama lang yan. Kasi pulis yan eh, bakit kinukuha sa PMA? Alam nyo mga kababayan, sa PMA po kasi, matindi ang training. Hindi ko minamaliit yung PNPA. Pero kakaiba ho kasi ang training sa talagang the best of the best. Kaya nga pag graduate ka ng PMA, it's either you will go sa military, may ranggo ka na kaagad, or sa kapulisan, may ranggo ka na kaagad. Bakit to ganun? Hindi ko ito invento, ha? Bakit may ganong klaseng may ranggo ka na kaagad pagka graduate ka ng PMA? Kasi nga po, ginagalang ng institusyon ng bansang ito na paggaling doon, matindi ang disiplina. Paggaling doon, matindi ang training. Malalim. Alam mo yun, hindi naman sabi na maliit. Kasi may mga ganun din naman po eh, di ba? I mean, halimbawa sa ibang aspekto. Pwede ka na mga philosophy graduate, di ba po? Pwede ka na mga pwede mo naman ding sabihin na ikaw ay magaling pagdating sa mga pagtuturo, 'di ba? Tama mali. Pero mga kababayan, ito po ang bakit yung iba kailangan lawyer, 'di ba? Kasi nga po may mas malalim pang pag-aaral na ginawa yung isang abogado compare sa isang alam mo yun, PILO graduate, administration na mga kurso, o kasi ganyan may public, basta yung parang dapat papasok ako dun eh. Di ko ba alam bakit ayoko eh. Yung public ad, mga ganyan-ganyan, di ba? Although you are qualified, I'm not saying you are not qualified kung graduate ka dun, pero meron lang talagang katungkulan na kailangan talaga lawyer. Kasi nga, may ganong klaseng standard na sinusunod. Di ba? Ngayon, etong kay Torre, o sa PNP, yung Chief of Police, dapat, yun talaga, PMAer. Kasi nga, napakalalim. Kaya nga, ang layo eh. Pasintabi na ho, ha? Malayo ho, yung isang ugali, na katulad ni Torre, na isang PNPA, graduate at saka isang PMAer. Malalim ho pagka PMAer ang ito'y graduate na PMA. Kaya tingnan mo, very professional ang kanilang approach. Etong si Torre, actually nagsimula yan kay Marbil. Although si Marbil is a PMAer, nagsimula yung pagiging hindi professional nung si Marbil. Mas dinagdagan mo pa si Torre pag ginawa mong PNP chief. Diba? So yun po ang ipinapaliwanag lamang po natin dito. parangal ang hanay ng ating mga kapulisan
Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Kasama sa mga pangunahing tututukan ni Torre ang kampanya kontra ang direktiba ni Torre sa mga pulis. Paramihan ng maaresto. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Paramihan daw ng arrest. Oh, malaki daw ang pinagkaiba noon dun sa kota na mapapatay na mga adik. Sa totoo lang, kung arrest at arrest lang din, sinasabi niya kasi dito buhay pa. So kayong mga kapulisan, papayag ba kayo nun? Binunot. Kasi alam mo, eto ewan ko kung hindi alam ito ni Torre. Pero sa tingin ko kasi alam niya kasi gumaganon-ganon siya. Gumaganon-ganon siya. Di ba? Gumaganyan-ganyan siya. Pag inaresto mo ang adik po, lalo na pag nagse-session na yan, para pong praning yan. Para pong nakakakita ng demonyo yan kahit walang demonyo sa paligid. Kaya nga adik praning di ba? Kaya nga yung isang definition ng adik is praning na praning Kasi nakakarinig ng boses yan, nakakakita ng kung ano-ano. Kaya pag aarestuhin mo ang adik, pag yan may baril, talagang puputok yan. Puputok yan. Sabi ni Torre, sa mga pulis, paramihan ng aresto. So wag niyong barilin, ha? Yung ba sinasabi mo, Torre? Pag bumunot ng baril yung adik o yung pusher, wag barilin, hulihin lang. Hindi kaya maubusan tayo ng mga pulis. Yung reward system. Matatandaan ng investigasyon ng House Squad Committee tungkol sa giyera kontra Duterte. Ibinunyag ng ilang opisyal ng pulisya na may kailangan silang maabot na quota ng mga aarestuhing drugs. Kaya tanong kay Torre, baka mauwi na naman sa paglabag sa karapatang pantao kapag nagparamihan ng aresto. Grabe yung yung packaging ng media, no. Baka mauwi na naman. Na naman. Hindi, 'di ba? Kitang-kita nyo kaagad yung packaging ng media na parang ang sama-sama nang nangyari nun. 'Di ba? Alam mo, ito yung hindi nila matanggap talaga na ang mga Duterte o si Pangulong Duterte ay talagang ginawa niya ang lahat para matigil. At yan po ang nagresulta ay bloody. Bakit? Kasi nga po, talagang seryosong pagtutugis sa mga pusher, sa mga adik. Di ba? Ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, walang pusher, walang adik na hindi papalag pag hinuli. Adik na nga Papalag talaga yan. Kaya nga nakakatakot itong direktiba ni Torre sa PNP. Hulihin nyo. Kailangan buhay. Delicate yan. Hindi, paano ko lumaban? Siyempre, ang bilin sa'yo. Kailangan buhay, paramihan ng buhay.